Okay, tingnan natin. Okay, channel 2 naka-protect. Ito, naka-protect. Channel 1 is good. Yung channel 2 naka-protect. Assorted yung brand na ginagawa natin ngayon. Ito, first time ko makagawa nito. Titanium audio na Shock 450 na powered amplifier. Class H. Class H daw. Class H kaya ito? Maaaring Class H. Ngayon, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Hindi ko alam kung taga saan kasi via Lalamove lang ito. And then yung combo, nakalimutan ko na rin. Basta testing na lang natin. Okay, tingnan natin. Okay, channel 2 naka-protect. Ito, naka-protect. Channel 1 is good. Yung channel 2 naka-protect. Yan. Naka-protect yung channel 2. Ngayon, tanong kung ano yung nasira, bakit naka-protect siya? Isilip mo yung fuse, buo naman yung fuse niya eh. Okay. Yung dito hindi nag-relay. Oh, hindi nga nag-relay ito dito. Ngayon, try natin bunutin. Bunutin natin yung supply dito. Grabe, nakatago. Tika lang. Okay, tinanggal na natin. Yan, nakahang na yung supply. Natin kung mag-relay siya. Okay, nag-normal. Nag-normal, di ba? Oh. Okay, ibig sabihin may problema talaga sa amplifier stage niya. Ngayon, focus tayo sa may channel 2. Channel 2 muna. Supply niyan ay 34034. 2 tiers nga siya. 68. Ano, 68 340 3468. Tapos naka-dual din, no? Uso na kasi ngayon, no? Mga amplifier ngayon, naka-dual. Itong isang supply na to, yung capacitor niya ito, 4. Tapos yung isang capacitor, yung supply nito, 4 to dito. Unang step, 2. Pangalawang step, itong 4 na gagana, magsi-series na yan. Okay? Nabaklas ko na yung channel 2. Ngayon, check natin yung fuse kung buo. Okay, goods. Buo yung fuse dito. Dito. Okay, goods din ito. Ngayon, MOSFET tayo, MOSFET. Check natin yung MOSFET kung buo. Okay, mataas yung reading. Reverse natin. Tapos, tanggalan natin ng kuan. Okay. Dapat mawawala yan. Bakit mayroon pa rin palo? Dapat wala yan ah. Kabila. Ito meron. Tapos ngayon kalabitin natin. Okay, dapat mawawalan yung palo yung kabila dyan eh. Okay, meron pa rin. Parang kuwan na. Isa pa. Okay. At ganun. Pero wala naman ako makitang pumutok dito or nasunog. Bakit naka-protect siya? Okay. Ano ang nangyari? Bakit naka-protect? Tinanggal mo yung supply, working siya eh. Ito kasi stepper to dito eh. Dito sa may fast recovery diode nya. Dito. Wala rin naman, goods din naman to. Goods din. Okay, goods din. Mukhang okay rin naman to ah. Ba't ganun? Okay. Ano kayang kwan dito? Ano kaya pinaka problema nito? Wala naman tayo nakitang sunog or sira. Ba't ganun? Natin to. Nakakuan pala to. Naka-collector kuan pala to. Ground collector. Okay. Balik nga natin.
Isa pang balik. Okay, binalik natin. Ayun, try natin ulit. Natin kung ano mangyari ah. Okay, on. Wala, naka-protect talaga siya. Tapos malakas yung andar ng pan. Ngayon, may bias din naman. Ba't ganun, no? Ulitin natin. Ulitin natin. Meron 0.26. Dito may goods din naman, oh. Ay, parang goods naman eh. Ito lang problema nito. Goods yung bias, oh. Hirap ng trouble nito. Ito, binaklas ko na yung board, oh. Sinukatan mo siya. Kung natin ground, tapos dito out. Parang wala rin naman, no? Wala makitang DC na lumalabas. After mga 3 days bago ko siya balikan. Kasi gano'n naman talaga eh. Sa totoo lang, inaamin ko talaga yan. Or hindi lang naman ako gumagawa nito. Kahit yung ibang mga technician, kapag nahihirapan yan, tapos mayroong ibang gawa, itatabi mo na yan. Tapos gagawa mo na ng ibang gawain, syempre. Kaysa maubos yung oras mo dyan, eh kung meron ka namang ibang gawain pa, gawa ka muna. Tapos saka mo siya balikan. Kapag binalikan mo, minsan nagagawa mo eh. Totoo yan. Ang ginawa natin dito ay ito, pinalitan natin lahat to ah. Pinalitan natin lahat to. 1, 2, 3, 4. Basta lahat ng transistor. Teka lang ah. Sa may relay. Kasi yung amplifier stage niya normal eh. May bias siya. May biasing eh, di ba? Normal naman siya eh. Kaso bumabalik sa may protect. Tingnan nyo. Ito, pakita ko sa inyo. Tingnan nyo yung paa nyo. Bago yan, oh. Ayan, mga hinang yan, oh. Malalaki, oh. Ito, yan. Dito, bago. Malalaki yung hinang nyo, oh. Pinalitan natin to 1, 2, 3, 4 5, 6. Ito, stuck ito. Hindi ko pa nagalaw to. Masaklap nito. Walang kwanto, walang nakasulat sa my board. Pero ang nakalagay dito ay 1815 tsaka C1815. Ayan, magkapare sila eh. A tsaka C. Ito, yan dito. Ayan, pinalitan lang natin lahat to. Kasi dito, nag-focus ako. Yung trimmer na nandito, nilagay natin dito sa kabila. Good naman dito. Dito ayaw talaga siya. Di ba? Nakapagtataka. Tapos halos na-check ko naman lahat. Goods naman eh. May bias siya, may biasing siya. Pero alam mo yung, kung naalala nyo yung ginawa ko na National Star, yung National Star, yung Trident iMix na CE18 na gumagana siya pero nagpo-protect. Gumagana pero nagpo-protect. Parang ganito lang din yung issue niya. Nasa relay section. Nasa relay section ang problema. Ayan, pinalitan ko na ito 2, 4, 6. Naiwan itong isa kasi itong pandak na to, hindi ko pa to ginalaw eh. Ngayon, tingnan nyo kung ano mangyari. Tingnan nyo kung ano ang mangyari. Grabe, ngalit-lit nito pero ang hirap. Pati nga yung fuse, oh, pinagdiskitahan ko, pinaltan ko. Sabi ko baka yung fuse lang. Baka naglulus lang yung fuse. Baka fuse yan eh. Bira lang, kung di ba pumutok yan, hindi naman. Pinaltan ko yan. Kaya nga yung hinang nyo, hirap pa naman hinangin. Okay, tingnan nyo kung ano mangyari. Kaya may sikwan dito. Kasi kinakalang ko to para ma-check ko siya sa taas. Na natin. May sumasayad. Okay. O, yan. Nag-relay ah. Nakaraan yan, mag-normal tapos magpo-protect. Ngayon, hindi na siya oh. Okay. Dito natin. Oh. 'Di ba? Naka-normal mode na siya. Ngayon, sukatan ko. Sukatan natin ng bias. Off muna natin kasi medyo umiinit 'yan dahil walang heatsink. Kita ko sa inyo ah. Okay. Off natin ulit. Okay, naka-normal mode siya. Hindi naman nagbabalik na eh. Yan yung bias niya. Stuck yan ha.
nasa 0.25 lang. Ito yung kabila. Oh, pares lang oh. And then hindi na siya bumaba oh. Ikaw pinahirapan mo ako Okay, balik ko muna yung nito, yung heatsink niya. May problema pa din. Nailagay ko sa may heatsink, tapos pinatugtog ko, nag-protect na naman siya. Buti na lang na dito pa lang nagluloko na. Mahirap nito kung naipadala natin saka nagluloko. And then meron pa akong isang napansin. Ito on natin Ay, nagnormal na naman siya. Nagnormal siya. Yung sakto, nagnormal siya. Ngayon, nung nagnormal siya, lagyan natin ng speaker. Lagyan natin ng speaker para nagnormal siya Talagang may kwanto may saltik ba? Ito. Tsaka nagtataka ako, parang mahina yung audio. Ayan, nag-protect na siya nag-protect na siya. Ngayon, ito yung kanya Ito yung voltahe. Yan yung voltahe. Dito, positive. Yan mo. Ang taas nasa 50 volts megit. Dito 50 natin. Dito Nasa 50 volts. Para sa 50 volts siya. Ngayon, ang kabila niyan, tingnan nyo. Lagay ko siya dito. Tingnan nyo yung kabila hindi siya umabot 50 Nasa 25, 30, 35 volts lang. Diba? May problema sa stepper. Tingin ko stepper ang problema. Kasi siya dapat hindi yan magkaganyan Dapat pantayan. Kapag normal yan, hindi siya mag-protect. Okay, tanggalan ko nga muna. Pag hindi siya mag-protect, sige, sana mag-normal ka. Hindi siya, ayaw siya Kapag hindi nag-protect yan, pantay yan, nasa 35 lang siya. Kapag nag-protect siya, tabingi. Ibig sabihin, may something talaga. Trace pa natin, nasakit sa ulo ito. May problema pa rin Akala ko naging okay na, pero pag bino-volume mo, nagpo-protect pa rin. Ito, meron ako nakita dito. Nasuyod ko na halos lahat dito sa may amplifier stage. Sa may speaker protect niya, dito, goods. Dito, goods. Dako na tayo dito sa may stepper side niya. Okay? Ngayon, meron ako nakitang isang problema dito. Hindi lang ako sure kung switching diode dito or Zener diode dito. Pero mukhang switching diode Ito, kung mapapansin nyo, i-reverse ko ang tester Okay, ito, i-reverse ko yung tester. Ito siya medyo against the light yung tirada natin dito pero sige, try ko. Zoom natin. Ito siya ito, kung mapapansin nyo ito yan, ito siya tingnan nyo. Tester natin, naka short balik natin konti para natin kung short talaga siya or nag-change value o ano man yan. Konti pa. Okay. Ngayon ito, pansinin nyo ito ito tsaka ito, nagka-series series ba yan o naka-parallel? Ito, tingnan nyo ito, naka-reverse tayo yung itim, dito banda siya, ang itim dapat positive to ngayon, reverse ko na yung tester agad. Pansinin nyo yung tester natin doon, short or hindi man siya short, pero tumaas yung value o tumaas yung resistance niya. Ibig sabihin, maaaring sira yan or may ibang pinuntahan na sira, or baka mamaya itong IC na to, LM311 yan kumpara natin dito sa may kabilang side. Ito kabila ito ito yung good. Pansinin nyo to yung reading niya, ganyan lang siya diba? Ganyan lang siya ito, ang taas niya tapos itong isa, reverse ko rin to, dapat pares lang side, dapat ganyan lang. Okay dito na side, tapos same din dito sa may
good na channel. Okay, ganyan lang siya, oh. 0.50, nasa 50 lang. Magpas ka dito, yo. Kaiba yung reading dito. Ibig sabihin, may problema dito na area. Baka mamaya yung stepper. Okay, susuyurin ko. Maka na to, mahuli ko na to. Confirm na sira yung diode. Hindi lang ako sigurado nito kung Zener ito or switching diode. Kasi yung wala nakalagay na logo eh. Is ba yan? Kung C yan, Zener yan. Tingnan natin. Pero pakita ko muna sa inyo na sira talaga siya. Ito, naka-reverse na tayo. Inangat ko na yung paa niya. Inangat ko na. Ito. Tapos testerin natin. Okay, no? Sira talaga siya, oh. Ayaw pa magkumagat eh. Ayan, oh. Hindi man siya shorted pero sira talaga. Dapat tulang palo yan. Dapat hindi pa palo to eh. Kasi naka-reverse tayo, oh. Sira talaga. Ngayon nandito sa ilalim, nawala na ng alas wala ng continuity, oh. Na goods na to. Okay, ang kakalasing ko na lang yan. Tapos alamin ko kung Zener yan or switching diode. Nasilip ko na ito. Kung may mga microscope kayo, makikita nyo may sulat ito. Ito to, ininang ko sa dito eh. Kapag may microscope kayo, may nakasulat dyan kung anong value. Nakalagay dyan is 3.3V3. 3V3, ibig sabihin 3.3 volts yan. Okay, kung hindi man 3V3 nakalagay, mga NN, yan. Ibig sabihin, Zener diode yan. Okay? Search nyo lang kay paring Gagel. Ito, pero pag mga 3V3, 3V9, ibig sabihin mga 3.9 yan. Okay? Yung V sa gitna, para resistor lang din yan. Kapag yung K sa gitna, ibig sabihin, yung point yan. Depende na lang siya kung R, ibig sabihin ohms. Pag K, okay, K din siya. Tapos ito pinalit natin. Okay, tapos may arrow yan. Kung saan yung guhit, doon yung nakatutok din yung may guhit. Ngayon, kung hindi nyo kabisado, sabihin natin kung hindi nyo kabisado yung wala na yung sulat, burado na, sulog na siya, buo yung kabilang side, pwede nyo sukatin yan. Papaganahin nyo yung kabila, tapos magsukat kayo ng voltahe dyan. Yung positive na probe nyo, ilagay nyo sa itim, tapos yung negative probe, ilagay nyo sa may kabilang side nya. Ngayon, sige, pakita ko nga sa inyo para mas makapagbigay idea tayo. Okay, ganito natin siya. Naka-plug in is yung supply lang. Okay? Ayun, naka-range tayo ng 50. Ngayon, medyo mahirap lang sa akin to, pero sige. Paano to nakatutok? Saan na lang ko tutok? Okay, sige. Deal. Okay, on natin. Naka-on na yan. Ito siya, ito to. Okay, nakatutok na yan, no? Nasa 3.3 siya. So, ayan, no? Okay. Mas maganda kung may digital kayo, mas makita nyo yan. Kasi ito kasi, kunti lang yung galaw nya eh. Kasi 3 volts lang eh. Ito kasi 5 volts to dito, 4 volts. No, nasa 3.3 lang siya. Okay? 3.3 volts siya. Ngayon, pinalitan na natin yan. Try natin. Sana yan lang. Kasi nawala na yung shorted, oh. Pakita ko pala sa inyo. Kasi kagabi, may kwan siya eh. Yung mataas yung, kwan ba? Yung resistance ba? Okay, ngayon, ito pakita ko sa inyo. Naka-reverse. Reverse natin. Wala na siya, oh. Dapat ganyan lang. Di ba? Hindi na siya gabi, maabot siya dito. Halos short na yung dating niya, eh. Okay, try natin. Sana yun lang. Ito, naibalik na natin yung mga kable niya. And then, ito, nilagyan ko na agad. Bagay, yung speaker ito, kahapon pa pala ito nandito. Okay, on natin. Normal na siya, oh. Yun lang talaga. Pinahirapan ako na.
Nakapokus kasi tayo sa may amplifier stage, tapos relay section. Na doon pala sa stepper ang problema. Okay, ulitin natin. Ayan, oh. Okay, nag-normal na siya. Yung speaker, nakakabit pa rin yan. Ngayon, laptop natin gumagana siya, oh. Pinagtataka ko pa dito, parang hindi umiilaw yung signal nila parehas. Or kailangan malakas yung signal na pumapasok. Nakariktang laptop kasi tayo. Parang wala siyang signal, oh. Diba? Ngayon, wala talaga, oh. Pero parehas may audio na. Pagtataka, no? At chinat ko nga may-ari nito, tinatanong ko kung magkakaroon ba ng ilaw to kapag malakas talaga siya na mayroon ng processor. Baka kailangan lang ng processor, eh. Di ba? Okay, pero may audio na siya, goods na. Kahapon, kapag binovolume mo, nagpo-protect siya. Ngayon, wala na, oh. Okay na. Putik na sinner diode na to. Mas malaki yung pinalit natin, 1 watt na. Ito, 1 half lang ito, eh. 3.3 ito. Pwede nyo nga lagyan yan, 3.3, 3.6, 3.4, hanggang 3.9, pwede yan. Pwede nyo lagyan yung, kung wala kayong 3.3 talaga. Okay. Ngayon, naway nakapagbigay idea ulit tayo sa inyo. In case na may encounter nyo, di ba? Malay nyo, may encounter nyo yung ganitong klaseng unit. Although bago kasi ito, darating sa inyo dyan. Tapos ganun na ganun yung issue. At least alam nyo na yung pupuntahan nyo agad. Okay, and then kung hindi ka pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, pindutin mo na yung subscribe dyan. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload ako ng video 1 beses, 2 beses kada araw. God bless, and then peace atin lahat.